Hello, hello, Libra Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi bitin. The weekly reading for October 13 hanggang October 19. So Libra, happy birthday po sa mga nag-celebrate ng birthday this time while watching this video. Happy birthday po sa inyo. Hope your dreams come true. Makuha mo talaga yung wishes mo and great health and happy time with your loved ones this time. Okay? So, kunin nyo lang po yung mga karesalit kayo Libra ha, and leave the rest. Yung po iba impormasyon para po sa ibang Libra yon. Kaya relax ka lang, okay? Use your intuition para makuha nyo po yung akmang messages mula sa yung spirit guides para sa reading natin for today, okay? So Libra, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, yan lang po talaga yung tanging parahan para po supportahan tayo every time na meron po tayong free reading for Libra. So from the bottom of my heart, thank you po for not skipping the ads. So, ano po naghihintay sa inyo para sa buong October 13 to 19? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Four of Wands. Beautiful. In the area of what you want, you have the Seven of Swords. Lovely. In the area of what you need, you have the Three of Pentacles. Beautiful. In the area of what's affecting current energy, you have the Five of Swords. Interesting. In the area of your near future, meron po kayong Temperance card. Lovely. In the area of your challenge for the week, meron po kayong the Moon card. Beautiful. In the area of your fortune, you have the World card. Wow! Napaka-fortunate with this time. This is a card of success. So, may success po sa inyo ngayong linggong ito. Napakaganda. In the area of your divine messages, meron po kayong Six of Swords. At ang outcome nyo po for the week, eto yun, mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, ano mo na lingering energy in your background, meron kang Chariot card. Okay. Ngayon, kayo po ay pinapayuhan na yung spirit guides to move forward with something. Narinig ko, handa ka na. Ready ka na to start something, to spearhead ang isang bagay or simulan or ituloy, mga ganyan. Okay? I'm hearing also here for singles, para sa mga single dyan, kitang-kita ko mag-isa kayo. Para sa mga single Libra, asahan mo that your confidence and your attractiveness, napaka ganda ng charm mo this time, especially po may influence ang Venus, planet Venus sa buhay mo this week. So, ito yung mga new connection na darating sa buhay mo. You're gonna meet someone in your journey that will give new meaning, bagong saysay or spice sa buhay mo this week. So, congrats po. For others naman dyan na mga couples, ito na yung mga moment for you to talaga mag-move on na kayo sa mga bagay na kailangan ng pag-move on na ng mga mag-couples dyan, no? Halimbawa, may mga issue, kailangan ng pag-usapan, kailangan na i-address para pareho na kayo makapag-move on. Halimbawa, ano bang mga magagaan lang na issue? For example, ay naiwanan ni Mister na bukas ang nakasaksak ang plancha, halimbawa. And then galit na galit ka hanggang ngayon, no? So, kailangan pag-usapan nyo na yung kapabayaan ni Mister ganyan-ganyan sa mga appliances. And then move on na kayong dalawa. Parang ganon. So, parang ganon lang kasimple or kalaki yung mga issue na kailangan na upuan, pag-usapan para makapaglarga na at maka-advance na kayong dalawa. Parang ganon. But nevertheless, for all Libra, ang kailangan mo this week para magtagumpay with the World card is moving forward. Walang uurong, walang aatras. This you telling yourself, ready na ako, hakbang na tayo. Okay? Because kapag po lumabas si Chariot card in any of the reading, this is a sign of a successful journey. Successful outcome, successful result. Kaya, laban na. Okay? This is really beautiful para sa inyo. At the center, you have the Four of Wands. Talaga namang pumapaboro sa inyong kapalaran this week, Libra, ang iyong core energy. This is a card of celebration. Maybe because a birthday mo or talaga meron kayong panahon this time around to just have fun, enjoy your life with the company of the people that you truly trust. Okay? Kaya go sugod, laban, larga. Nakita ko may aalis. Merong, I don't know why, para meron kayong trip, whether maikling bakasyon ito or talagang pagbiyahe, doon kayo mag-celebrate. Doon nyo nanamnamin yung magandang okasyon this time. For other Libras naman dyan, nakita ko rito na meron ka talagang finish line na maaabot.
this week, okay? You are now crossing something hanggang sa dulo. Especially po with your creativity, no? Nakita ko rito your creative project, yung mga binubuo na pinupundar mo or mga proyekto or trabaho or task. Kitang-kita ko po rito that you've been working so hard sa bagay na ito noong May pa. Parang May, April, February, parang ganyan. So, noon mo pa sinimulan, pero medyo natenga, no? Medyo maraming inasikaso, maraming binuo, maraming pag-sumikap para makarating dito. And here, it could gain traction this time. Talagang dito makikita yung resulta, advancement, development, at talagang kitang-kita mo, tanaw mo na yung finish line at yung ilaw sa dulo ng tunnel at malapit na malapit ka nang ma-achieve ito. And ngayon, ramdam na ramdam ko yung celebratory feeling mo na parang, yes, eto na yun, parang ganyan, no? So, especially po sa pag-akyat mo dito, in the Three of Pentacles, you are stepping into spotlight, no? Talagang ikaw yung magsha-shine with the world na papasukin mo. So parang yung brilliant mind mo ay magdudulot sa iyo ng success. Papasok ka sa bagong yugto, sa ma-view, whether gaining a new position, gaining that approval, gaining that yes card. Kung meron po kayong question ha, kung yes or no, this is a guarantee of a yes. So congrats, okay? Talaga magre-rejoice ka because makukuha mo na yung matamis na bunga or finish line or threshold sa inaasikaso mo. So congrats. Talagang successful journey ito. The Four of Wands, meron po kayong King of Swords. Yes, malinaw na malinaw ang iyong isip, puso, damdamin aligned, kumbaga, para tumbukin ito. Kitang-kita ko wala kang sasayangin na oras. Kita ko rin na wala ka ng time para mag-relax o para magpa-petiks-petiks. Yan, parang sabi mo, it's now or never, tapusin na natin to, gawin natin yung tama. Yung isip at puso mo talaga naka-target dito eh. Parang so sobrang desidido ka na ito yung gusto mong tumbukin, ito yung gusto mong matapos, ito yung gusto mong marating. And hindi ka papapigil kahit kanino. Handa kang putulin yung ugnayan mo sa ibang taong hindi naniniwala sa gusto mong maabot. Parang ganyan. So, you are now very, very much assured of what you want at yung talagang kilos mo, strategy mo, hakbang mo, lahat ng pinlano mo ay nakatukod lang dito. At lahat kaya mo ibigay just to make this happen. So, congrats po, okay? Sa ma-view, kitang-kita ko, I don't know why, biglang pumasok yung mga nag-exam, licensure exam, or board exam, or bar, kitang-kita ko na lahat ng isip mo, piniga mo para dito para maabot lang siya. So, congrats. Celebratory feeling will be yours, okay? In what you want, you have the Seven of Swords. Sa ma-view, parang gusto mo ng shortcut about something. I don't know why. Maybe because pagod na pagod ka na nga with something in the past. Kaya parang gusto mong umalis, mag-stick away, maghanap na ibang paraan, nakakaiba to make sure na mapanghawakan mo yung outcome. Parang ganyan. Kasi sawang-sawa ka na eh. Parang sawang-sawa ka na sa traditional na paraan na parabagang may pattern na. At yung pattern na yun, ramdam mo na hindi na swak para sa'yo. And that it's not working for you. Parang ganyan. So, nakita ko na gumagawa ka ng kakaibang hakbang and you're trying to make things on your own terms just to make sure na yung outcome ay mapunta sa'yo. Parang ganun. So, I'm very, very happy for you. Ang payo sa'yo ng spirit guides mo, be careful, okay? Alam ko na gagawin mo to mag-isa. Alam ko na ikaw yung parang punong abala and you want things to be done in your own way. At parang sabi ko nga sa inyo kanina, the spotlight is yours this time. To shine, to prove to them na tama ka. Nakita ko rin dito na you want to strategize para all at once ay mapunta sa iyo magandang bunga. Kitang-kita ko rito na be careful with every step. Don't overshare. Wag mo daw muna i-share sa ibang tao yung plano mo, yung idea mo, yung ginagawa mo para walang jinx, para walang negative energy na makahalo dyan. Nakita ko rin dito na enjoy ha with the polka dots in your dress here by the Seven of Swords na i-enjoy mo daw yung proseso at wag mo daw masyadong dibdibin. And narinig ko dito kailangan daw makabago ang paraan. Hindi na daw gagana yung dati. So, in your plan of strategizing this time, mas mainam kung updated ka or parang you're keeping up with the times. Ano ba yung uso this time? Ano yung applicable this time sa binubuo mo para successful yan, okay? The Seven of Swords, the Seven of Wands.
Okay, 7-7 is here telling you you are very, very lucky. Napakaswerte mo ngayong linggong ito. Ang swerte naman, hindi lang yan tungkol sa pera. Pwedeng swerte ka kasi nakapasa ka, swerte ka kasi wala kang problema masyado, or swerte ka kasi smooth sailing yung mga bagay-bagay. Maraming mukha ang swerte. Okay? But here, with a 7 of Wands confirming 7 of Swords, kitang-kita ko talaga dito yung pag-iwas mo sa ibang tao. Probably because niloko ka or nasaktan ka. With a 5 of Swords here, parang sabi mo, parang hindi worth it lahat ng pain or sorrow or sakit na dinanas ko with these people, and you just want to put these boundaries against them. Sabi mo, pagod na ako, nasaktan na ako, ayoko na, enough is enough, and I want to put an end dun sa mga bagay na masakit o hindi maganda, no? Kitang-kita ko rito yung talaga namang bravery mo in in um in facing this, okay? Sabi ng spirit guides mo in your 7 of Swords, kitang-kita niya yung kawalan mo ng tiwala sa ibang tao. Maybe because marami ng tao sa buhay mo in the past ang na-disappoint ka, or hindi sila nag-stood up doon sa expectation mo sa kanila. You feel like you've been stood by, or pinabayaan ko na iwan ka sa ere. Kaya ngayon parang you want to protect yourself against these people. Kaya kung kailangan na ikaw mismo kumilos mag-isa, ginagawa mo siya para mag-move forward ka on your own, parang ganyan. Okay? But nevertheless, kitang-kita ko yung protection na nilalaan mo para sa sarili mo, para hindi ka na maulit doon sa nangyari before, no? Which is good for you. Very, very cautious ka and very, very much aware sa paligid. You want to defend what's yours, but at the same time, ayaw mo mag-play safe and ayaw mo maging pabaya, parang ganon, okay? In the area of what you need, you have the 3 of Pentacles. You need talaga to stand out, no? Especially parang ang dami mong kasabayan, ang dami mong kakompetensya, you don't know who to trust, pero kitang-kita ko rito na you're doing your best to be creative enough and to shine. At parang narinig ko dito, panahon mo na, parang ganyan, panahon mo na para to stand up, to show your brilliance, to show kung hanggang saan ka pwede at yung limitasyon ng kaya mo, para makita nila na, uy, kaya pa pala ni Libra. Uy, magaling pala si Libra, no? So, nakita ko rin dito for other Libras dyan, you need to cooperate with the right people. Meron daw mga karapat-dapat na tao na makakatulong sa'yo para mabuo yan. Especially here, 3 of Pentacles, pagbaba mo, Temperance card, card of creation, card of molding, doing the process, no? So para daw maging magaan yung proseso at mas bumilis or mas maging fruitful para sa'yo, you need to cooperate with the right people para mabigyan ka rin ng payo, mabigyan ka rin ng assistance and guidance para matapos na yan, okay? 3 of Pentacles, you have the 8 of Cups. Ooh, 8 of Cups, all about leaving something behind. Kitang-kita ko talaga dito, sabi ng spirits mo, may mga tao ka sa buhay mo na bibitawan mo because sila siguro yung naging rason kung bakit wala kang tiwala here with the 7 of Swords. Either niloko ka, pinaasa ka, minanipulate ka, pinaikot-ikot ka. Kaya parang gusto mo nang magkaroon ng gap o lumayo sa kanila and put boundaries kasi sabi mo, grabe na kayo sa akin, hindi ko na kaya to. And you just want to have a free, open mind with the right people. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, you need the right people. Yung talagang tamang tao na makatulong sa'yo. At iwanan mo yung mga tao na talaga namang hindi na swak sa'yo or hindi na aligned sa buhay mo this time. And here, with after leaving something behind, sabi dito, you will meet the right people. Kaya huwag kang mag-alala, okay? Huwag kang malungkot kung nakapanghinayang o nakakatakot. Sino na mga kasama ko ngayon after ko silang iwanan kasi matapang ka na, di ba? Matapang ka na to recognize na they are not for you. Pero huwag kang mag-alala, after leaving with the 8 of Cups, yung pupuntahan mo o yung magiging estado ng buhay mo after this, makakatagpo ka na ng mga taong talagang totoo sa'yo. At hindi mo na kailangan pang manghula, hindi mo na kailangan pang masaktan or you feel bad for yourself, no? So ngayon parang everything's changing na for you. The right people will come. Huwag ka mag-alala. Pero this time around, paalala sa'yo, leave something or someone na talaga namang sumisira doon sa magandang resulta sana or sa magandang proyektong ginagawa ninyo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the 5 of Swords. Narinig ko dito, sabi mo, hindi ko kailangan makipag-duel sa ibang tao, lalo't higit kung papahirapan lang ako patungo dito. Parang you are now focused on this outcome, on this threshold or finish line,
or celebration na gusto mo makamit sa buhay mo, pero hindi ka na papayag na makisama pa or makipaghalubilo pa or maging pasensyoso pa sa mga tao na nagdudulot ng pain sa'yo along the journey. And you feel like hindi worth it ito. Hindi na to productive. Hindi na to maganda para sa mental health ko or para sa health ko physically or sa ginagawa ninyo. Kasi parang naapektuhan na no? Parang naapektuhan na yung goal mo or threshold mo. Kaya sabi mo, iwas na ako dyan, alis na ako, focus na ako dito. Kaya talaga with the King of Swords, handa mong putulin With the Swords here, handa mong putulin yung ugnayan mo with the people or with the situation sa buhay mo na hindi nakakatulong na sa pag-abot nito. Which is good for you. Napakatapang mo this time to cut them off. Kasi parang long overdue na Dati nagtitiis ka lang. Dati pinapakisamahan mo pa with the Three of Pentacles. Pero ngayon, you are now ready to walk away and choose yourself. Sabi mo, enough is enough. I want to rebuild my life and to step away from something na hindi na productive at hindi na okay, very very toxic na. So yung katapangan mo diyan to face the truth and to take action with that truth will give you closer to your dreams, closer to your goals this time. At babalik ng stability na mga pangarap or goal na gusto mong tumbukin, okay? The Five of Swords. You have the Justice card. Yes, binabalik mo yung hustisya sa buhay mo this time. Maybe because nakita mo na yung katotohanan. Because justice with his sword is symbolizing the truth. Okay? Kitang-kita ko na meron kang katotohanan na marirealize this time o maririnig o malalaman from someone or something na magdudulot sa'yo ng realization na, ay, bakit ba ako nakikisama sa inyo? Ay, bakit ba ako nagtitiis dito? Ay, bakit ba ako nagpapakamartir dyan? So, may realize mo, hindi worth it lahat ng sakit, pagod, iyak sa grupo na ito, sa mga sitwasyon na ito. And you're now gaining back the justice sa buhay mo na itatama mo na. Sabi mo, panahon na para putulin yan, tigilan yan, at mag-move forward na ako. And once you do this, talagang gagaan yung buhay mo, parang mas magiging relax ka. At may realize mo, yun pala yung negativity na naramdaman ko. Hindi lang pala personal ito, kundi sa ibang tao, parang ganyan. So, learn to cut your cord. Most especially kung hirap ka na sa ugnayan na yan. Putulin na para gumaan ka. Especially here, in your near future, meron po kayong Temperance card. Kitang-kita ko that what you're doing will gain a good outcome. Kaya daanan mo na yung proseso because this process is worth it. Okay? Hindi ka nag-shortcut, hindi ka nagmadali, hindi ka hindi ka nainip o nairita kasi kailangan talagang daanan yung proseso because at the end, you will gain success. Especially here, katabing-katabi niya, the World card, the success is yours. Kaya huwag ka mag-alala. So, ngayon, kung kailangan talaga ng pasensya, especially po sa iyong trabaho, sa iyong prosesong ginagawa, sa iyong bagong journey, kayo po yung pinapaalalahanan ng iyong planetary alignment to be patient at magdahan-dahan. Don't be careless daw. Huwag daw padalos-dalos, okay? Be patient and present yourself in challenges, no? Maging persistent ka daw, ibig sabihin kada araw gagawin mo, tatrabahuhin mo, hindi ka mapapagod. Kung kailangan nandun ka ng 7 a.m., nandun ka ng 7 a.m. Kahit puyat, kahit may hangover, you will do your best to be persistent, to have a parang consistent effort, consistent performance hanggang matapos mo siya sa dulo. Hanggang sa makita mo yung resulta. And your hard work, your persistence will give you success. Garantiyan para sa'yo. Okay? Narinig ko rin dito your mentors, no? Baka meron kang mga supervisor, teacher, mentor, magulang, o tito, tita, lolo't lola na may suporta ka sa kanila. And that will help you para matuto ka at mag-grow ka sa ginagawa mong ito. Kaya huwag ka mag-alala. It will be fruitful para sa iyo. Kaya be persistent, be patient. Trabaho lang. Work, hard work. Maging pasensyoso because that will lead you to a good journey forward, dire-diretso, advancement. Success ang kapalit. Napakaganda for you. The Temperance card, you have the Four of Swords. Yes, Four of Swords all about you doing your best and then wag mo daw puwersahin. Nakita ko rito, just relax, balance lang, doing your work with routine and then pahinga pag kinakailangan. Nakita ko rito na avoid fatigue, no, para kinabukasan makatrabaho ka ulit, wag mong ubusin ang lakas mo kakagawa. Maging mindful, maging maparaan, maging madiskarte and also parang protect yourself also. Parang
balance lang. Sa trabaho ako, araw, sa gabi, tulog ako, pahinga ako. So, always cultivate that time for relaxation, okay? Because ginagawa mo naman yung makakaya mo eh. And both cards ha, for all Libras out there, meron kang answered prayer. And Archangel Michael is here giving you that guarantee. So congrats po. Protektado ka daw ni Archangel Michael, so you don't need to worry. Just relax and do things day by day. Hindi mo kailangan matakot, maging aligaga o mataranta or magmadali because everything is going smoothly in your favor. So itapon mo na yung pangamba mo at maging relax ka na, okay? In your challenge for the week, meron po kayong escapism, detach from daily struggles, and relax. Don't use it as a form of avoidance. Relaxation facing reality. Yes, pag medyo pagod ka na, edi maghanap ka ng mga outlet mo para makapagpahinga. Halimbawa, pagod na pagod ka sa trabaho mo sa araw, so sa pag-uwi, okay, every weekend, video okay ka, o kaya tennis, mag-badminton, mag-drawing, sumayaw ng Zumba, maghanap ka daw ng mga outlet mo para makaalpas ka or makawala ka sa bigat ng kinakaharap mo everyday. Pero, wag mo daw gamitin yung escapism na yon, yung outlet na yon para hindi ka na makapag-focus sa ginagawa mo. Outlet lang siya para makahinga ka, pero babalik ka pa rin to work hard, to fix the problem, and to make a good outcome. Okay? Now, the message, positive change, transform pain into strength, and empower yourself. Ascend, evolution, and free. Yes, lahat ng pinagdaanan mong masasakit, lahat ng pinagdaanan mong hindi worth it, pero kinaya mo, pero bumitaw ka, gamitin mo lahat ng pain doon para maging matatag ka this time. At i-shift mo yung lahat ng negative into positive para magdulot siya ng magandang pagbabago sa buhay mo. Example, ay wala akong pamasahe, ay wala akong ganto, ganyan. Makahanap ka ng positive change para magamit mo yung advantages mo in your advantage. Okay? Don't always look at the negativity. Walang magandang ibubunga sa iyo yun. In the area of your challenge, you have the Moon card. Kitang-kita ko rito yung kalituhan. Yung para bagang hindi mo alam ang gagawin, hindi mo alam ang pupuntahan, hindi mo alam ang sisimulan, malabo yung kahinatnan, no? Kaya sabi ng spirit guides mo, have faith. Okay? Have faith in yourself, have faith in your dreams, have faith in God. Kung meron ka nun, kahit nakakatakot, kahit puro duda, kahit puro alinlangan, tutulay ka. Gagawin mo pa rin. So, this is really a test of your faith. Hanggang saan ka dadalhin ng pananalig mo sa Diyos at pananalig mo sa kakayanan mo kahit na marami kang hindi nalalaman o hindi nagigets. It's all about you believing in your goals. At tutulay ka, dire-diretso. Wala kang time para umatras ha. Wala kang time para magduda. Because your intuition this week will tell you, kaya ko to, magagawa ko to, mamayani ako dito. Kaya kahit madilim, kahit na maraming pangamba at alinlangan, listen to your heart. Listen to your heart and that intuition will tell you to move forward and chase the success that you need. Okay? Narinig ko rin dito na kung meron daw mga bagay na nakatago sa'yo, halimbawa, meron kang impormasyon na hindi mo nalalaman, hayaan mo lang. Hayaan mo lang. Huwag mo nang kalkalin. And God will give you the information the moment you need it. Okay? So, halimbawa, merong issue sa kapatid, ayaw niya sabihin, hayaan mo lang. Hayaan mo nakatago yung nakatago kasi lalabas din yan. At the right time, alam mo yung gagawin mo din. Okay? The Moon card, the Four of Pentacles. Yes, panahon na daw para sabi ng spirit guides mo na focus ka na lamang daw sa mga bagay na aalagaan mo. Okay? Sa mga bagay na importante para sa iyo. Yung mga bagay na hindi ka sure, just don't dwell on it. Wag mo daw bigyan ng masyadong oras yung mga bagay na hindi mo naiintindihan. Yan ang nakikita ko dito. At kung ano lang yung mga bagay na kaya mong panghawakan, doon ka na lang daw muna. Okay? Narinig ko dito na don't change what is working. Kung ano yung gumagana, kapitan mo lang yun. Okay? And then, yung mga bagay na hindi mo gets pero gusto mong tumalay, just do your best. Just do your best. Huwag mong masyadong pahirapan ang sarili mo o i-overcomplicate ang mga bagay-bagay. Because nakita ko rito na sometimes you just need to listen to yourself and just go with it. Okay? For others po dyan, sa ibang Libra dyan, kitang-kita ko rito na sinasabihan ka ng spirit guides mo na maging mindful at mag-focus sa mga kapirahan mo, sa material wealth mo, at huwag kang papadala sa iyong emosyon. Because the Moon card is all about emotions din. Paiba-ibang mood, paiba-ibang emosyon. No? So sabi po dito, baka mag-fluctuate yung emotions mo, mapagastos ka bigla, mapabili ka bigla. So especially po in your finance,
Your stability will improve this time, okay? Sabi po yan ang inyong planetary alignment. May improvement naman sa kaperahan. Pero dahil nga po baka mag-fluctuate ang inyong emosyon, mapagastos ka. So stick with your budget, okay? Don't use your emotion sa paggastos ng pera o pagbili para yung budget mo ay mag-stay ng budget. Okay? Napakaganda for you. In your fortune, you have the answers are within. Yes, yung mga hinahanap mo, sabi ko nga sa inyo, may mga questions ka, ibibigay din yan sa iyo ni God at the right time at makikilala mo din yung sagot at the right time. Another message, you have first light, beginning a new cycle. Yes, ito yon. With the fortune area, you have the world card. Talaga namang meron ka ng isasara. Meron ka ng bibitawan in the past. Whether maling paniniwala, maling approach, o maling trabaho, maling pag-ibig, or closure for something, pangarap, ganyan, na talagang isasara mo na at papasok ka na here, parehong-pareho, new cycle, new beginning in your life. Meron ka daw sisimulan this week na talagang magdudulot sa'yo ng magandang adventure. Kaya talaga susulong ka aandar ka pa abante kasi meron kang papasukin na bago. Some of you, magbubukas ng bagong negosyo, bagong career, bagong mindset, or bagong atake, diskarte sa ginagawa mo. So, talagang ito'y bago sa'yo. Kaya kitang-kita ko rito, naiintindihan kita kung marami kang takot at marami kang alinlangan kasi hindi ka pa sure sa pupuntahan o mangyayari. At daanan mo lang to because success is on the horizon. And basta natuto ka lang sa past mo, natuto ka lang sa mga bagay na pinanggalingan mo before, madaling-madali na sa'yo ang tumulay kasi marami ka nang naintindihan sa buhay, no? I'm also seeing here, successful po ang outcome ng mga ginagawa mo. Congrats. Kung may yes or no ka ulit na tanong, the answer is yes. So congrats po. Some of you talaga are traveling. Both cards are telling me may biyahe sa inyo. Whether going to a different job, different career path, different city, or different country, this is really a fruitful outcome for you. Congrats po. The World card, the 10 of Wands. Wow. 10 of Wands, ibig sabihin, tapos na daw yung paghihirap mo sa isang bagay. Meron kang mga mabibigat na ginawa nito mga nakaraang buwan, nakaraang taon, nakaraang linggo, na medyo parang kaya ko pa ba? Kaya ko pa ba? Your hard work mo will be paying off this time. Successful outcome with everything that you're doing this time na sobrang mabigat, sobrang nakakapagod. So, may reward. Your hard work is paying off. Congrats po para sa inyo. In your divine messages, you have balance, spirituality, and practicality. Yes, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kailangan talaga may practical kang ginagawa sa katuparan ng mga pangarap mo at hindi ka lang umaasa sa spiritual mong pananalig. Kailangan talaga may action ka din. Luck is on your side. Yes, sabi ko nga sa inyo, 7-7, swerte ka this time. Meron ka pang 7 here with a chariot card. So 7-7-7, napakaswerte mo, napakaganda ng andar ng journey na ito. It will be successful para sa'yo, okay? In your divine messages, meron po kayong 6 of Swords. 6 of Swords all about you moving forward. Okay? Especially po sa mga relasyon, sa mga ugnayan, kapatid, asawa, lover, o magulang. Pluto is ending its retrograde this time. Okay? So, ano ibig sabihin yan para sa inyo, Libra? Yung mga bagay na komunikasyon, mga dapat i-resolve na mga issue, mga long-standing na mga issue or communication o mga drama or conflict, kailangan na daw upuan yan, makipag-communicate ka ng maayos, openly and honestly, para pare-pareho na kayo makalarga, makapag-move on. Okay? Planet Venus also is influencing your life this time. So, especially sa mga commitment, sa mga intimacy, sa mga love, sa partner or lover. Pero dapat daw, nakabase ka sa realidad at hindi ka lang na-confuse sa pantasya. Okay? Kailangan yung action mo when it comes to love, dapat based sa reality at layuan mo yung mga bagay na nagiging illusion na. Okay? Kailangan harapin ang truth para pareho kayo makapag-move on and harapin yung bagong estado ng life nyo moving forward. Okay? The 6 of Swords, the 4 of Wands, yes. It's all about the stability. Babalik ang stability kapag naharap na yung mga bagay na kailangan pag-usapan, pag pare-pareho na nakapag-move on sa mga bagay na mabigat. Doon papasok ang stability para sa inyo. Okay? Napakaganda for you. Some of you, para sa ibang Libra po dyan, nakita ko na aandar na patungo sa commitment o patungo sa finish line na inaasikaso mo. So, congrats po. Malapit ka na makarating sa outcome ng iyong inaasikaso. So, ngayon, huwag kang gumawa ng mga bagay-bagay na sisira sa daan patungo sa outcome na yan. Okay? Outcome mo, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have coins. Wow, money will be coming to you this time. Congrats po.
You have crown, honor, and respect will come to you. Wow, like a new position, new place. Parang nakita ko nito, bagong-bagong department or gagalawan, parang ganyan. September, baka po special occasion sa inyong September. Baka meron kayong birthday, anniversary. Kung wala naman po, ibig sabihin, meron po kayong milestone sa buwan ng September. Congrats. Another message you have, woman, babae sa buhay mo, may issue daw sa kanya, kausapin mo, heart-to-heart talk, baka meron pang dapat plansyahin. Dragon, beware of self-delusion. Yes, sabi ko nga sa inyo kanina here, basagin mo yung mga pantasya o ilusyon. Kailangan nakabase sa realidad, yung gagawin para pare-pareho na kayo makapag-move on at ma-reach mo na yung totoong milestone sa life mo. Pin, new job and career. Yes, garantisado meron ka talagang sisimulan na bago, karera or trabaho. Congrats po. Ang outcome mo for the week, Libra, you have, for October 13 to 19, the Queen of Swords. Yes, bukas na bukas ng isip mo, clear na sa mga bagay na gusto at bagay na mga ayaw mo. Okay? Ngayon, wala ka ng time para sa mediocrity, wala ka ng time for playing safe, wala ka ng time for kababawan o kaya sa mga laro-laro. Gusto mo nang tumbukin, maging seryoso, maging persuasive, maging assertive sa mga bagay na gusto mo. At pinanghahawakan mo yung katotohanan sa buhay mo na yan. Okay? Nakita ko rin dito, you are now ready to leave the past behind. Especially here with the Eight of Cups. Talagang bibitawan mo na yung grupo, community, lugar na talagang hindi na nag-serve na higher purpose mo. At kitang-kita ko na bukas palad ka na para sa kinabukasan, open arms ka for something new, pero importante, malinaw na sa'yo kung ano yung mga bagay na gusto mo, which is good. A great promising outcome for you. The Queen of Swords, nakita ko rin dito, panahon na para maging tapat ka, maging honest ka, maging bukas ka sa komunikasyon. No time for paligoy-ligoy. Just tell the facts and get the facts para alam mo yung aasahan mo moving forward. The Queen of Swords, the Nine of Cups. Wow, alam mo na Libra, kapag lumalabas po si Nine of Cups, kung lagi po kayo nanonood sa reading ko, moment mo na to make a wish. So ngayon, close your eyes, concentrate. Kung medyo mahaba-haba yung prayer mo, ay i-pause mo muna ang video para makapag-concentrate ka because your spirit guides and angel guides are feeling and hearing the frequency of your prayer at mabilis yan matutupad. Okay? Nine of Cups, ngayon, hinahanap mo na dito yung katuparan ng pangarap mo, yung wish mo, yung fulfillment mo, satisfaction, happiness, talagang yung mga bagay na bubuo sa'yo, magbibigay sa'yo ng saysay, yun ang hinahabol mo. At wala ka ng time to settle for less. And you want what you want and aabutin mo to ano man mangyari. Parang ganyan. So congrats po. You are now have a clear mind reaching for your wish. So congrats. Parating na siya sa buhay mo. Wow! So Libra, ito po ang inyong October 13 to 19. Comment down below kung nakaresonate ka. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tyro PH. God bless everybody.